Sa gitna ng kumikinang na karangyaan ng Forbes Park, ang mansyon ng mga Alcantara ay nagmistulang isang nagniningning na mutya sa gitna ng gabi. Ang gabi ng pag-asa, isang taunang pagtitipong pangkawanggawa, ay nasa kasukdulan. Bawat sulok ay pinupuno ng mahinhing-himig ng orkestra, halakhakan ng matataas na lipunan, at ang bahid ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ang mga arkitekto at interior designer ay tunay na nagpakitang gilas. Ang malawak na sining-silid ay nagmistulang hardin ng mga kristal na ilaw na nagpapatingkad sa bawat galaw at bawat palamuti. Ang mga kababaihan, nakasuot ng gawang disenyong barut-saya o mga evening gown na nagkikislapan sa bawat kibo, ay may kasamang mga ginoong nakapormal na barong Tagalog o tuksedos, na ang bawat isa ay may bigat sa mundo ng negosyo at politika sa Maynila. Sa kabila ng lahat ng kislap at ingay, tahimik na gumagalaw si Ligaya Ramos sa pagitan ng mga bisita. Nakasuot siya ng isang lumang puting uniforme na may bakas ng pagod at paglilingkod, kumpara sa mga makikintab na kasuotan ng mga kasamahan niyang nakatalaga sa mas mararangyang gawain. Ngunit kahit pakupas ang tela, ang kanyang presensya ay nagtataglay ng sariling uri ng ningning, isang malumanay, na ngiti na laging nakaukit sa kanyang labi at mga matang puno ng pag-unawa. Si Ligaya ang pinakapinagkakatiwalaan sa lahat ng mga katulong, ang siyang laging nasa likod ng bawat maayos na takbo ng bahay Alcantara. Kilala siya sa kanyang sipag, tapat na paglilingkod, at higit sa lahat, sa kanyang pusong dalisay. Habang naglilingkod, hindi maiwasang sumulyap ang mga mata ni Ligaya kay Raffy Alcantara. Ang batang amo na kanyang pinaglilingkuran, si Raffy, sa kanyang malalim na itim na barong Tagalog, ay nakikipag-usap sa mga kilalang personalidad. Ang kanyang karisma ay kitang-kita sa bawat ngiti at seryosong usapan. Isang kakaibang init ang dumadaloy sa puso ni Ligaya sa tuwing magtatagpo ang kanilang tingin, kahit panandalian lang. Alam niyang imposibleng magkaroon ng anumang ugnayan sa pagitan nila. Siya ay isang katulong. Siya ay ang tagapagmana ng isang malaking negosyo. Ngunit ang lihim na pagtingin at ang pag-alala sa mga maliliit na kabaitan na ipinapakita ni Raffy sa kanya, tulad ng minsan ay nakita niyang may platito ng paborito niyang ensaymada sa kanyang mesa sa kusina, ay sapat ng magbigay ng kislap sa kanyang simpleng buhay. Ngunit ang gabi ay hindi lamang para sa ganda at kabaitan. Mula sa Europa, bumalik si Serafina Sefi Ilustre, ang mapagmataas na kasintahan ni Raffy. Si Sefi, sa kanyang pulang gown na gawang Pranses, ay nagmistulang isang reyna, ang sentro ng bawat bulungan at paghanga. Ang bawat kilos niya ay may kapangyarihan at ang kanyang ngiti, kahit pamatamis, ay may bahid ng pagmamay-ari. Hindi maitago ang kanyang pagkaasiwa at matalas na tingin tuwing mahuhuli niya si Ligaya na halos hindi napapansin, ngunit sapat para makita ang paghanga sa mga mata ng ibang kasambahay, at lalo na ang mga sabong-paso na atensyon na ibinibigay ni Raffy kay Ligaya. Ang pagkasuklam ay sumiklab sa puso ni Sefi. Walang sino man ang dapat pumalit sa kanya, lalo na ang isang katulong. Ang galit at paninipara ni Sefi ay humantong sa isang masamang plano. Nagsimula siya sa mga maliliit na utos na nakakababa ng moral. Pinipilit si Ligaya na gawin ang mga gawaing hindi akma sa kanyang posisyon o kaya'y sadyang ginagawang mahirap ang trabaho nito. Ngunit ang huling bahagi ng kanyang plano ay naganap sa harap ng marami. Sa isang mesa ng mga bisitang VIP, ang pinakamayayaman at maimpluwensyang pamilya sa bansa, pinatawag ni Sefi si Ligaya. Ligaya! Ani Sefi, ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay may pait. Pakisuyo naman, may kaunting mansa ang uniforme mo. Pakipalitan mo ng mas luma, yung hindi na ginagamit. Kailangan mong magmukhang angkop sa gawaing ito, di ba? Tila hindi nito pinansin ang gulat sa mata ng ibang kasambahay na nakarinig.
Walang pagpipilian si Ligaya kundi sundin ang utos. Nagtungo siya sa kusina, namumuo ang luha sa kanyang mga mata at nagpalit ng mas lumang uniforme, isa na halos manilaw na at may mga hibla na. Pagbalik niya, inutusan siyang maghanda ng mga special cocktail para sa VIP table. Tiyakin mong perpekto ang bawat baso, utos ni Seffi, kasabay ng isang nakakairitang ngiti. Ngunit nang inabot ni Seffi kay Ligaya ang isang kristal na baso, sadyang ginawa niyang may bakas ng pulang lipstick sa gilid nito. Oh, teka, mukhang marumi ito. Hindi mo na-check ng maayos, ano? Ang huling utos na yon ay ang pinakamasakit. Sa harap ng mga mata ng mga bisita na nagtataka at nagbubulungan, pinilit ni Seffi si Ligaya na hawakan ang basong may bahid ng mansa at ipamigay ang mga cocktail. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Kaya mo yan, Ligaya, ani Seffi. Ang boses ay punong-puno ng paghamak. Ipakita mo sa kanila na kahit ano pa ang gawin mo, ikaw ay mananatiling katulong. Naramdaman ni Ligaya ang hapdi ng kahihiyan, ang init ng mga titig at ang kirot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinanatili ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Rafi ang kanyang tanging nakakapitan. Ang alaala ng mga kabaitan nito ang nagsisilbing panangga laban sa matinding pagnanais na tumakbo. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak, ngunit pinigilan niya ang mga ito kahit pa nangangatal ang kanyang labi. At sa tila pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, isang biglang pagbukas ng malalaking pintuan ng sining silid ang nagpatahimik sa lahat. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa bukana na nagbigay ng isang bagong aura sa buong silid. Si Don Emiliano Lian Villalobos. Ang isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa buong Pilipinas ay pumasok. Kilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi maging sa kanyang malaking puso at malalim na impluwensya. Ang kanyang presensya ay kagyat na naramdaman. Siya ang kinikilalang ninong ni Seffi at si Seffi na sa wakas ay nabigyan ng pag-asa, ay nagmadaling salubungin siya, umaasa sa pagkilala at pagpuri mula sa kanyang makapangyarihang ninong. Ang pagpasok ni Don Emiliano ay nagdala ng isang alon ng katahimikan sa bulwagan. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng awtoridad at isang karangalan na hindi matatawaran. Siya ay matangkad, may tindig na malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad, at ang kanyang pilak na buhok ay nagdaragdag sa kanyang marangal na anyo. Ang kanyang mga mata, matalas at malalim, ay tila nakikita ang lahat ng nasa paligid. Si Seffi, na sa pag-asang matatakpan ang kahihiyan ni Ligaya at maipagpapatuloy ang kanyang paghahari sa gabing iyon, ay mabilis na lumapit sa kanyang ninong. Isang nangiti ang inukit niya sa kanyang labi, puno ng pag-asa para sa isang salita ng paghanga. Ninong Lian, sa wakas po ay narito na kayo. Isang karangalan po ang inyong pagdating. Ani Seffi, ang boses ay pilit na pinatatamis, handa nang humalik sa pisngi nito. Ngunit ang mga mata ni Don Emiliano ay hindi na natili kay Seffi. Sa halip na tanggapin ang pagbati, dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa buong silid, na tila may hinahanap. Ang bawat kilusan ng kanyang tingin ay tila nagpapahinto sa oras. Tumigil ang kanyang mga mata sa isang sulok, sa mismong kinatatayuan ni Ligaya. Si Ligaya, na hawak pa rin ang baso na may mancha ng lipstick, ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang puso ay nanlalamig pa rin sa kahihiyan. Ramdam pa rin niya ang mabibigat na tingin ng mga bisita na naghuhusga. Isang bahagyang kurap ang nangyari sa mga mata ni Don Emiliano. Isang kisap ng pagkabigla, pagkilala, at isang matinding damdamin na mahirap ipaliwanag. Tila may nakita siya na mas malalim pa sa ibabaw. Dahan-dahan, itinago ni Ligaya ang kanyang kamay na may hawak na baso sa likod ng kanyang likod. Ngunit huli na,
Ang mantsang pula sa kanyang kanang pulso, isang maliit na nuno na hugis paru-paro, ay agad na napansin ni Don Emiliano. Ang marka na yon, ang marka na hinanap niya sa loob ng 20 taon. Ang gulo sa buong bulwagan ay lumala. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagtatanong, nagulat. Bakit nakatitig si Don Emiliano sa isang katulong? Si Sefi, nagtataka at nagagalit, ay sinubukan ulit makuha ang atensyon ng ninong. Ninong, may problema po ba? Ngunit tuluyang binaliwala ni Don Emiliano si Sefi. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, direkta, at mayroong bigat ng 1,000 kwento na hindi pa nasasabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ligaya na ngayon ay nangangatal sa takot at pagtataka. Bawat hakbang ni Don Emiliano ay parang isang patak ng ulan na nagiging kidlat sa isang tahimik na gabi. Nang makalapit sa harap ni Ligaya, tila huminto ang mundo. Ang orkestra ay unti-unting nanahimik. Ang halakhakan at bulungan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mga matataas na personalidad sa Forbes Park ay nakatitig, naghihintay, nagtataka. Sa harap ng lahat, yumuko si Don Emiliano. Hindi ito isang ordinaryong pagyuko. Ito ay isang pagyuko na puno ng paggalang, pagpapakumbaba, at isang matinding pagmamahal na tila matagal ng kinimkim. Ang kilos na yon ay mas makapangyarihan pa sa anumang korona. Pagkatapos, sa isang boses na malalim at nagpapakita ng matinding damdamin, idineklara niya, "Anak ko, sa wakas ay natagpuan na kita." Ang mga salitang yon ay parang mga kidlat na tumama sa bawat sulok ng bulwagan. Ligaya na nakatayo roon ay tila nalusaw. Ang baso ay halos mahulog sa kanyang mga kamay. "Anak, siya, Ligaya?" Patuloy ni Don Emiliano, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. "Ikaw ang aking anak, si Lia, ang aking munting Lia na inakala kong nawala sa isang trahedya. Maraming taon na ang nakalipas." Nilahad niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang pulso ni Ligaya sa mismong kinalalagyan ng birthmark. Ang paru-parong ito, ang tanda na ito, wala nang iba pang may ganito. Ang gulo sa buong bulwagan ay lumala. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagtatanong, nagulat. Hindi ito maisip ng sinuman. Ang isang katulong, ang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Nang makita kitang nagtatrabaho rito, patuloy ni Don Emiliano, may kakaibaw akong naramdaman. Ang iyong mga mata, ang iyong ngiti. Hindi ko maipaliwanag. Kaya't palihim akong kumuha ng DNA sample. At ang resulta, hindi nagkakamali. Mula sa bulsa ng kanyang barong, kinuha ni Don Emiliano ang isang maliit na pilak na kwintas. Ito ay isang simpleng kwintas, ngunit mayroon itong munting medalyon na may nakaukit na pangalang Lia. Nang makita ni Ligaya ang kwintas, nanginginig niyang hinawakan ang sarili niyang leeg, kung saan naroon ang isang halos kaparehong kwintas na matagal na niyang inaalagaan at hindi niya alam ang pinagmulan. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanya ay may bahid na ng kalumaan. Ito ang ibinigay ko sa iyo noong 4 na taong gulang ka pa lamang, bago ang insidente sa Cavite. Paliwanag ni Don Emiliano. Ang boses ay nangangatal sa emosyon. Ang kwintas na iyan ay nakasabit sa leeg mo nang mawala ka. Ang kanyang mga salita ay parang isang malakas na hampas sa mukha ni Sefi, na ngayon ay putlang-putla at nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ninong. Lahat ng kanyang pagmamay-ari, lahat ng kanyang pinagmamalaki ay tila nawawala sa isang iglap. At sa gitna ng pagkabigla ng lahat, isang malalim na boses ang bumulalas mula sa likuran. Totoo ang sinasabi ni Don Emiliano, lumingon ang lahat. Si Don Lorenzo Ilustre, ang ama-amahan ni Sefi, ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Si Serafina ay aming inampon. Matagal na naming itinago ang katotohanan ito.
Nang mawala si Leah, ng panahong iyon, ay lubos na kaming nasisiraan ng loob at wala pang anak. Kaya't nang malaman namin ang isang sanggol na walang magulang, inampon namin siya at pinalaki bilang aming anak. Ngunit hindi kami kailanman nagkaroon ng sapat na lakas para sabihin kay Sefi o kay Don Emiliano. Ang pagtatapat na ito ay parang isang tsunami na bumayo sa mansyon ng mga Alcantara. Si Sefi, na nakarinig ng mga salitang yon, ay nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang halo ng pagkabigla, kahihiyan at isang matinding sakit. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang posisyon, ay naging abo. Siya, na laging nagmamalaki sa kanyang dugong ilustre, ay isa lamang ampon. Ang mga pangarap niya, ang kanyang pag-asa na maging isang Alcantara, ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pighati. Ngunit ang kahihiyan ay mas matindi pa sa galit. Siya ay naroroon sa harap ng lahat ng mga taong kanyang hinahangaan. Inaalisan ng dangal, ng pagkakakilanlan. Si Ligaya naman, na ngayon ay nakatitig sa kanyang ama, si Don Emiliano, ay puno ng halo-halong emosyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang isang sandali ay isa siyang hamak na katulong. Ngayon naman ay anak ng isang Villalobos. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagkalito, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa, ng pagiging kumpleto na hindi niya kailanman naramdaman. Si Rafi, na nasa isang gilid at tahimik na nakamasid sa buong pangyayari, ay gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ligaya. Hindi na may pagtataka, kundi mayroong malalim na paghanga at pagprotekta. Nakita niya ang lakas ni Ligaya sa gitna ng kahihiyan kanina. At ngayon, nakita niya ang kanyang kahinaan sa gitna ng matinding pagkabigla. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Rafi kay Ligaya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Ligaya, isang kilos ng suporta at pagprotekta. Ligaya, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa tabi mo lang ako. Ang kilos na yon ni Rafi ay nagsilbing isang malinaw na pahayag. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, sa kabila ng lahat ng gulo, ang kanyang loyalidad ay nasa Ligaya. Pinoprotektahan niya ito mula sa mga tingin ng usisa at paghuhusga. Ang kanyang pagtingin kay Ligaya ay nagpapakita ng isang pangako, isang paggalang na higit pa sa anumang yaman o posisyon. Ang dating kasintahan, si Sefi, ay nawala na sa kanyang paningin. Ang mahalaga ay ang babaeng ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang babaeng may puso ng isang paru-paro na ngayon ay nagsisimulang lumipad. Ang gabi ng pag-asa ay naging gabi ng pagbabago, isang gabi na magpakailanman babago sa kapalaran ng lahat ng naroroon. Ang nakakabinging katahimikan ng madaling araw pagkatapos ng gabi ng pagbabago ay nagbunga ng isang malakas na dagundong ng balita na umalingaw-ngaw sa buong arkipelago. Ang bawat pahayagan, bawat istasyon ng radyo at bawat balita sa telebisyon ay naglathala ng iisang headline, "Katulong, natagpuang nawawalang anak ng pinakamayamang tycoon sa bansa." Ang pangalan ni Ligaya Ramos, na noong isang gabi ay simpleng katulong lamang, ay naging pangalan ng bawat sambahayan, ang sentro ng usap-usapan sa bawat high society gathering, at ang bagong mukha ng pag-asa para sa marami. Siya ang Cinderella ng bagong milenyo, ngunit ang kanyang kwento ay mas malalim, mas komplikado. Sa loob ng mansyon ng mga Villalobos, kung saan dati nagtatago ang nakaraan ni Don Emiliano, si Ligaya ay unti-unting lumalakad sa isang bagong mundo. Ang mga unang araw ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Mula sa mga gawaing bahay na kanyang kinasanayan, bigla siyang nalipat sa mga pagpupulong sa negosyo, mga aralin sa etiketa, at walang katapusang paghaharap sa media na uhaw sa bawat detalye ng kanyang kwento. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Don Emiliano, na puno ng pasensya at pagmamahal,
na matagal nang nawawala. Si Ligaya ay nagsimulang mamukadkad. Ligaya, tandaan mo, paalala ni Don Emiliano sa isang hapon habang nakaupo sila sa library na puno ng mga aklat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang iyong yaman, kundi sa kung gaano kalaki ang iyong puso at kung paano mo ito ginagamit. Ang kanyang mga salita ay parang balanang na dumaloy sa sistema ni Ligaya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng kanyang bagong responsibilidad. Pinag-aralan niya ang mga chart ng kumpanya, ang mga ulat sa pananalapi, at ang mga estratehiya sa negosyo. Bagamat ang kanyang mga kilos ay mas pino na at ang kanyang pananamit ay mas elegante, ang ngiti sa kanyang labi at ang kinang sa kanyang mga mata ay nanatiling mapagpakumbaba at puno ng kabaitan. Isang bagong kumpiyansa ang nagsimulang lumabas sa kanya. Isang kumpiyansang hindi dahil sa kanyang bagong apelyido, kundi dahil sa kanyang lumalalim na pag-unawa sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahang gumawa ng pagbabago. Nakahanap siya ng boses na dati hindi niya alam na mayroon siya. Samantala, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang pagbabago rin ang naganap sa buhay ni Rafi Alcantara. Agad niyang kinansela ang kasunduan sa kasal kay Sefi. Hindi ito madali, at bagaman may bahid ng sakit, mas matindi ang pag-unawa na ang kanyang puso ay matagal nang nakatuon sa iba. Ang kanyang pagmamahal kay Ligaya, na dati isang lihim na paghanga, ay ngayon nagkaroon ng pagkakataong mamulaklak ng hayagan. Isang hapon, pagkatapos ng isang linggo ng pagiging abala ni Ligaya sa mga opisyal na pagpapakilala at media blitz, nagpunta si Rafi sa mansyon ng mga Villalobos. Siya ay nasa perpektong pananamit, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Pagkakita kay Ligaya na nakaupo sa hardin at nagbabasa, tila bumagal ang oras para kay Rafi. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad. Ligaya, simula niya. Ang kanyang boses ay malalim at nagpapakita ng matinding damdamin. Alam kong marami ang nangyari at hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero simula pa lang, mayroon na akong nararamdaman para sa iyo. Higit pa sa pagiging amo mo, nakita ko ang iyong kabaitan, ang iyong lakas, ang iyong puso, at ngayong malaya na ako. At ikaw? Tumingin siya sa mga mata ni Ligaya, puno ng pag-asa. Gustong kong magsimula tayo. Gusto kong maging seryoso sa iyo. Gusto kong ibigay ang aking puso sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang mainit na sinag ng araw na humaplos sa puso ni Ligaya. Matagal na rin niyang kinikimkim ang damdamin niya para kay Rafi, ngunit ang mga pangyayari ay napakabilis, napakalaki. Ngayon, sa harap niya, ang lalaking kanyang lihim na hinahangaan ay nagpapahayag ng pagmamahal. Ngunit sa gitna ng init ng damdamin, isang pagiging mature ang biglang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Rafi, sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng kalungkutan. Pinahahalagahan ko ang iyong sinabi, higit pa sa alam mo. At sa totoo lang, mayroon din akong nararamdaman para sa iyo. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ngunit Rafi, napakabilis ng lahat. Kung ang baso ay biglang napuno ng tubig nang walang tigil, ito ay aapaw. Kailangan ko ng oras. Kailangan kong maunawaan kung sino ako ngayon at kung ano ang aking lugar sa mundo. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang Lia na nawala at ang Ligaya na ngayon ay nakatayo sa harap mo. Lumapit siya ng bahagya kay Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. At si Sefi. Kahit na ginawa niya ang mga bagay na nagpasakit sa akin, hindi ko rin naman gugustuhin na maramdaman niya ang sakit na dulot ng pagkawala ng lahat. Kailangan din niya ng oras para maghilom, para makahanap ng sarili niya. Ayokong maging ang dahilan ng kanyang labis na kalungkutan at ayoko rin na ang ating relasyon ay magsimula sa ganitong paraan bilang kapalit.
o bilang isang pagtakas sa mga problema. Gusto ko na kung ano man ang mangyari sa ating dalawa, ito ay magiging tunay, na ito ay itatatag sa isang matibay na pundasyon, hindi dahil sa pagmamadali o emosyon ng isang gabi. Ang kanyang mga salita ay sumaksak kay Rafi. Nakita niya ang karunungan at pagiging mature sa mga mata ni Ligaya. Hindi ito simpleng pagtanggi, kundi isang hamon, isang paanyaya sa isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig. Bagamat may bahid ng pagkabigo, namayani pa rin ang paghanga. Maiintindihan ko, Ligaya, sabi niya. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka. Samantala, ang mundo ni Serafina Sefi Ilustre ay gumuho sa 1,000 piraso. Matapos ang iskandalo sa party, nagkulong siya sa kanyang silid sa mansyon ng mga Ilustre. Ang dati puno ng buhay at galak na silid ay naging bilangguan ng kanyang kalungkutan. Ang kanyang fiancé, ang kanyang posisyon sa lipunan, ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ay nawala sa isang iglap. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa galit. Siya, na laging ipinagmamalaki ang kanyang dugo at apelyido, ay naging ampon lamang, isang walang pinagmulan sa mata ng marami. Ang kanyang mga magulang, si Don Lorenzo at Doña Sofia Ilustre, bagamat lubhang nabigla sa pagkakabunyag ng lihim, ay nanatili sa tabi niya. Sinubukan nilang aliwin siya, ngunit ang bawat salita ay parang asin na ipinahid sa sugat ni Sefi. Ang kanyang pagtangis ay hindi dahil sa pagkawala ng mga material na bagay, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan. Wala akong alam. Sigaw niya sa isang gabi. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Sino ako? Sino ba talaga ako? Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, mayroong isang lalaki na tahimik na nakamasid. Si Marco Reyes. Hindi siya kasing yaman ni Rafi o kasing makapangyarihan ni Don Emiliano, ngunit mayroon siyang isang puso na puno ng pag-unawa. Naging kaibigan siya ni Rafi sa loob ng maraming taon at nakasama niya si Sefi sa iba't ibang okasyon. Noon pa man, nakita niya ang malalim na kawalan ng katiyakan sa likod ng aroganteng panlabas ni Sefi. Isang babaeng naghahanap ng pagkilala at pagmamahal sa maling paraan. Hindi siya nakaramdam ng awa, kundi ng pag-unawa. Alam niyang hindi awa ang kailangan ni Sefi, kundi isang kamay na magtuturo sa kanya sa tunay na halaga ng buhay. Ilang beses niyang sinubukang kontakin si Sefi, sa simula ay sa pamamagitan ng text message. Pagkatapos ay sa pagbisita sa bahay. Sa bawat pagtanggi ni Sefi na makipag-usap, hindi siya sumuko. Alam niyang sa loob ng sirang babaeng yon ay mayroon pa ring pag-asa, isang butil ng kabutihan na naghihintay lamang mamukadkad. Kailangan lang niya ng isang magtatanim at magdidilig, hindi ng isang magpapatuyot. Hindi siya nanggaling na may dalang hatol, kundi may dalang pang-unawa at isang handang puso upang makinig. Ang paghahanap ni Marco kay Sefi ay isang paghahanap sa pagitan ng mga bakas ng kanyang nakaraan para hanapin ang isang bagong hinaharap. Sa loob ng Ilustre Mansion, ang dating buhay na tahanan ni Serafina ay ngayoy tila isang malaking, malamig na bilangguan. Nananatili si Sefi sa kanyang silid, ang mga kurtina ay nakasarado, ang mundo sa labas ay tila walang kabuluhan. Ang bawat sikat ng araw ay parang panunukso, bawat ingay ay parang hatol. Ang kanyang pagkatao, na itinayo sa pundasyon ng pangalan, yaman at mataas na posisyon sa lipunan, ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay ampon, na ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan, at ang babaeng kanyang kinasusuklaman ay ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang inaangkin. Ang kanyang puso ay puno ng kirot, galit, at higit sa lahat, matinding kahihiyan. Wala akong natitira. Bulong niya sa dilim, ang kanyang boses ay basag. Wala. Ang kanyang mga magulang, sina Don Lorenzo at Doña Sofia, ay patuloy na nagpupumilit na makipag-usap sa kanya.
Nagdadala sila ng pagkain, nagbibigay ng mga salita ng pag-asa, ngunit bawat pagtatangka ay tinutugon niya ng malamig na pagtanggi o minsan ay ng pagsigaw. Pabayaan niyo ako, ang paulit-ulit niyang sinasabi. Huwag niyo akong kaawaan. Ang pagkaawa sa mga mata ng kanyang mga magulang ay mas nagpasakit sa kanya kaysa sa anumang panlalait. Ngunit sa labas ng mga pader na gawa ng kanyang sariling kalungkutan, mayroong isang lalaki na patuloy na naghihintay. Si Marco Reyes. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpaparinig. Bawat umaga, nagpapadala siya ng isang text message kay Sefi, hindi tungkol sa mga nangyari, kundi tungkol sa simpleng pagbati, o isang link sa isang nakakatuwang artikulo, o isang litrato ng isang bulaklak na kanyang nakita sa parke. Sa simula, binubura lang ni Sefi ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang ang mensahe ni Marco ay ang tanging nagpapatunay na mayroon pa ring mundo sa labas ng kanyang silid. Isang araw, hindi na nag-text si Marco. Sa halip, dumating siya sa mansion at sa halip na umakyat sa kanyang silid, naupo lamang siya sa sala. Sinabihan si Marco ng mga katulong na ayaw makipag-usap ni Sefi, ngunit hindi siya umalis. Oras ang lumipas, tahimik siyang nakaupo, nagbabasa ng libro. Paminsan-minsan ay umiinom ng kape. Sa huli, si Sefi na nakarinig ng pagbaba ng kanyang ina at ang bulong na narito pa rin si Marco ay hindi mapigilang bumaba. Nakita niya si Marco, kalmado, may librong nakapatong sa kandungan at isang tasa ng kape sa tabi niya. Walang pagkaawa sa kanyang mga mata, walang paghuhusga. Nang makita siya, ngumiti lang si Marco. Isang simpleng ngiti na walang halong pilit. Nandito ka pa rin. Tanong ni Sefi, ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon at pagtataka. Oo, sagot ni Marco, kalmado, hinihintay ka. Bakit? Dahil alam kong hindi mo gustong mag-isa, sabi ni Marco. At alam kong kailangan mo ng isang kaibigan, kahit hindi mo pa aminin. Umupo si Marco sa tabi niya, hindi kalapit para maging bastos, pero hindi rin kalayo para magpahiwatig ng distansya. Hindi ako nandito para kaawaan ka, Sefi. Hindi ako nandito para sabihin na ayos lang ang lahat. Hindi ito ayos. Nagkamali ka. Marami. Pero hindi iyon ang katapusan ng kwento mo. Napakasakit ng kanyang mga salita, ngunit may katotohanan sa bawat pantig. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Sigaw ni Sefi, ang kanyang mata ay namumula. Marahil ay hindi. Sagot ni Marco, hindi nawawala ang kanyang kalmado. Pero alam ko na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka sa kapanganakan, kundi sa kung anong ginagawa mo sa iyong buhay. Ang pagiging mayaman o mahirap ay panlabas lamang. Ang tunay na yaman ay nasa loob. Nagsimula siyang magkwento, hindi tungkol sa mga prinsipe at prinsesa, kundi tungkol sa mga simpleng tao, isang manggagawa na nagtatrabaho ng walang pagod para sa kanyang pamilya, isang matanda na nagbibigay ng payo sa mga kabataan, isang bata na may pangarap sa kabila ng kahirapan. Ang mga kwento niya ay puno ng pagiging mapagpakumbaba, ng lakas na hindi nakikita sa salapi, kundi sa pagtitiyaga. Hindi ito mga sermon. Ito ay mga kwento ng buhay na parang naghuhulma ng isang bagong lente kung paano tingnan ang mundo. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting lumambot ang puso ni Sefi. Hindi niya aminin, pero hinihintay niya ang bawat pagbisita ni Marco. Sa simula, lumabas lang siya ng silid para umiinom ng kape kasama niya sa sala. Pagkatapos, naglakad na sila sa hardin. Hindi siya pinilit ni Marco. Hinayaan lang niya si Sefi na magtanong, na magbukas. Isang hapon, habang naglalakad sila, sinabi ni Marco, mayroon akong pinuntahan kahapon. Isang orphanage sa Tondo. Kailangan nila ng tulong. Tiningnan siya ni Sefi na may pagkadismaya. Anong kinalaman ko doon? Ano ang gagawin ko sa mga bata sa Tondo? Ngumiti si Marco. Wala kang gagawin. Manunood lang tayo. Kung gusto mo.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, sumama si Seffi. Ang Tondo ay isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Isang lugar ng kahirapan, ng ingay, at ng mga mukha na puno ng pag-asa sa kabila ng lahat. Nang pumasok sila sa ampunan, isang amoy ng lumang damit at sabon ang sumalubong sa kanya. Ang mga bata, ang iba ay may kalbo, ang iba ay may maruming damit, ay naglalaro sa isang maliit na bakuran. Si Seffi, na sanay sa malinis na mga kama at mamahaling laruan, ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. Hindi alam kung ano ang gagawin. Isang maliit na batang babae na may napakalaking mga mata ang lumapit sa kanya. "Ate, pwede mo ba akong basahan ng kwento?" Tanong nito. Hawak ang isang libro na may kulubot na pahina. Nahihiya si Seffi. Hindi niya kailanman hinawakan ng isang bata na hindi miyembro ng kanyang pamilya. Tiningnan niya si Marco na ngumiti at tumango. Dahan-dahan, kinuha ni Seffi ang libro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang binabasa niya ang kwento ng isang ibon na lumipad sa malayo, nagsimulang mawala ang kanyang pag-aalinlangan. Nakita niya ang mga mata ng bata na nagniningning sa tuwa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Isang init na hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa simpleng pagbibigay. Ang unang pagbisita ay nasundan ng marami pa, hindi lang sa orphanage. Sumama rin siya kay Marco sa isang home for the aged, kung saan nakinig siya sa mga kwento ng mga matatanda na puno ng karunungan. Dahan-dahan, natututunan niyang magbalat ng patatas, maghugasan ng pinggan, maglinis ng mga pasilidad. Ang mga gawaing dati ituturing niyang mababa ay ngayoy nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mamahaling mga hiyas, ay ngayoy abala sa pag-aalaga. Ang kanyang arugante na panlabas ay unti-unting naglaho, tulad ng hamog na tinatangay ng araw. Natutunan niyang makinig, hindi upang maghintay ng pagkakataon na magsalita, kundi upang tunay na maunawaan. Natutunan niyang makiramay upang maramdaman ang sakit at saya ng iba. Ang kanyang puso, na dating nakakulong sa kanyang sariling sakit, ay ngayoy nagbubukas sa mundo. Ang pagiging malapit niya kay Marco ay lumalim. Hindi na lang ito pagiging kaibigan. Unti-unti itong naging pag-ibig. Hindi ito ang nagmamadaling, makamundong pag-ibig na inaasahan niya dati. Ito ay isang pag-ibig na itinayo sa mga araw ng pagtitiis, sa mga kwento ng kababaang loob, sa mga pagtawa sa gitna ng kahirapan, at sa mga luha ng pagbabago. Hindi siya minamahal ni Marco dahil sa kanyang pangalan o sa kanyang koneksyon sa mga ilustre, kundi dahil sa taong unti-unting lumilitaw mula sa ilalim ng mga patong ng pagmamataas at sakit. Minahal niya ang babaeng nagsisimulang makakita ng tunay na halaga ng buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parke, nagkatinginan sila. "Salamat, Marco," sabi ni Seffi, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin." Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako susuko, Seffi, dahil nakita ko kung sino ka talaga, sa ilalim ng lahat." At sa yakap na yon, nagkaroon ng tahimik na pangako, isang simula ng isang bagong pag-ibig. Sa kabilang banda, si Ligaya ay patuloy na namumukadkad sa kanyang bagong buhay bilang anak ni Don Emiliano. Bagamat abala sa mga responsibilidad, hindi niya kailanman nakalimutan ang mga tao sa paligid niya. Patuloy niyang naririnig ang mga balita tungkol kay Seffi mula sa kanyang mga magulang. At paminsan-minsan ay nakikita niya ang mga artikulo sa pahayagan tungkol sa dating heiress na ngayoy abala sa charity work kasama ang isang kaibigan. Bagamat hindi siya direktang nakikialam, ang bawat balita ng pagbabago ni Seffi ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa at kasiyahan sa puso ni Ligaya. Isang ngiti ang sumasaglit sa kanyang labi sa tuwing maiisip niya na, sa kabila ng lahat ng sakit,
may pag-asa pa rin para sa lahat. Kahit sa mga pinaniniwalaang nawawalan na ng pag-asa, alam niyang ang pagbabago ay hindi madali. Ngunit sa puso niya, kinukumpirma nito ang kanyang paniniwala na ang bawat isa ay may kakayahang magbago at ang bawat isa ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. 2 taon ang lumipas at ang Maynila ay huminga ng isang bagong sigla. Ang dating mga lansangan na abala sa ingay ng trapiko ay ngayoy dinadaanan din ng mga makabagong jeepney na dekuryente. Ang mga gusaling dati nagkukubli sa alikabok ay nagniningning sa ilalim ng bagong salamin. At ang espiritu ng pagbabago ay nararamdaman sa bawat sulok ng metropolis. Ang Pilipinas ay umuusbong at kasabay ng pag-unlad na ito ang paglago ng mga pangarap at kapalaran ng mga taong minsan ay nabago ng isang gabi ng pagbubunyag. Sa tuktok ng isa sa pinakabagong high-rise building sa BGC, si Ligaya Ramos Villalobos, na ngayoy kilala bilang Gininger Villalobos sa mundo ng negosyo, ay nakatayo sa harap ng isang malawak na bintana, pinagmamasdan ang nagmimistulang kumikinang na kabisera. Hindi na siya ang ligayang nakasuot ng kupas na uniforme at palaging nakayuko. Ngayoy suot niya ang isang eleganteng corporate dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata, bagamat taglay pa rin ang dating init at kabaitan, ay ngayoy may lalim ng karunungan at determinasyon. Bilang CEO ng Buhay Luncheon, isang subsidiary ng Villalobos Group na nakatuon sa sustainable development at eco-friendly na mga proyekto, si Ligaya ay nagpakita ng kakaibang talino. Ang kanyang mga desisyon ay hindi lang nakabatay sa kita, kundi sa pangmatagalang epekto sa komunidad at kalikasan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naitatag ang mga organic farm na nagbibigay trabaho sa mga dating mangingisda at magsasaka, at naitayo ang mga affordable housing gamit ang recycled materials. Ang kanyang approach ay nagpakita ng isang bagong uri ng pamumuno. May puso at may pananaw. Sa kanyang opisina, madalas pa rin siyang nagbabasa ng mga simpleng libro o nakikipag-usap sa kanyang mga empleyado na parang sila'y mga kaibigan. Hindi siya kailanman nawala ng koneksyon sa kanyang pinagmulan. Ang mga aral ng pagiging mapagpakumbaba, pagpapahalaga sa bawat sentimo, at pagmamalasakit sa kapwa ay nanatiling gabay sa kanyang buhay. Kapag may mga board meeting na puno ng matitinding debate, ang kanyang kalmado at lohikal na pananalita, kasama ng kanyang matibay na moralidad, ay palaging nagbibigay ng tamang direksyon. Gang Villalobos, may meeting po kayo sa 3:00 kasama ang delegasyon mula sa Denner. Paalala ng kanyang executive assistant, si Carla. Salamat, Carla. Pakisigurado lang na mayroon tayong sapat na kape at tubig para sa kanila. Sagot ni Ligaya, ang kanyang ngiti ay nakaka-relax. At kung may oras pa ako bago yon, paki-review ang proposal para sa solar energy project sa Palawan. Gusto kong personal na makita ang bawat detalye. Sa kanyang loob, patuloy niyang inaalala ang kanyang ama, si Don Emiliano. Ang matandang Villalobos ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Sa bawat desisyon ni Ligaya, nakikita ni Don Emiliano ang pagpapatuloy ng kanyang sariling pangarap na gumawa ng mabuti sa mundo. Ligaya, anak, sabi niya minsan, ang iyong puso ang pinakamahalagang yaman natin. Gamitin mo ito upang paglingkuran ng iba, at ang lahat ng iba pa ay susunod. At gayon nga ang ginagawa ni Ligaya. Hindi kalayuan, sa isang modernong campus sa Technopark, si Rafael Rafi Alcantara ay nakaupo sa kanyang high-tech na command center. Pinagmamasdan ang real-time data ng kanyang tech empire. Ang Alcantara Solutions ay lumago ng husto sa nakalipas na 2 taon. Mula sa pagiging isang IT firm, naging isang visionary leader ito sa field ng artificial intelligence, data analytics, at green technology. Ang kanyang leadership ay hindi lang nakatuon sa paglikha ng mga bagong produkto, kundi sa pag-unlad ng kanyang mga empleyado at ang paggamit ng teknolohiya
para sa mas malaking kabutihan. Si Rafi ay mas mature na ngayon. Ang dating kaswal na negosyante ay naging isang pinuno na may malalim na pananaw at pasensya. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi sa bilis ng pagkamit nito, kundi sa tibay ng pundasyon na pinagtatayuan. Ang pagtanggi ni Ligaya sa kanyang mabilisang alok noon ay nagdulot ng malalim na pagninilay sa kanya. Napagtanto niyang ang pag-ibig, tulad ng negosyo, ay nangangailangan ng pagpaplano, pagtitiyaga at paggalang. Sa kanyang isip, madalas na bumabalik ang imahe ni Ligaya. Hindi niya ito kinalimutan ni minsan. Subalit iginalang niya ang desisyon nito na kailangan nitong hanapin muna ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa pag-angat ni Ligaya. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit, kundi hinahayaan nitong umusbong sa sarili nitong panahon. Sir Rafi, ang quarterly report po ng AI Division, sabi ng kanyang operations manager. Si David, habang inilalagay ang isang tablet sa mesa. Salamat, David. Mukhang maganda ang resulta. Tugon ni Rafi habang inescan ang mga numero. Tiyakin lang natin na ang ating ethical guidelines sa AI ay mahigpit pa rin. Ayokong maging bahagi tayo ng anumang teknolohiyang makakasira sa ating lipunan. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pagbabago. Hindi lang siya naghahanap ng tubo, kundi ng integridad at responsibilidad. Sa loob ng kanyang pribadong office, mayroon siyang isang maliit na larawan, nakatago sa isang drawer. Ito ay isang candid shot ni Ligaya. Nakuha niya noong isang charity event, 2 taon na ang nakakaraan, bago pa man mabunyag ang lahat. Sa larawan, nakangiti si Ligaya habang binibigyan ng bulaklak ang isang matanda. Ang ngiti niya'y tunay, walang halong kaplastikan. Sa bawat pagtingin niya sa larawan, naniniwala si Rafi na darating ang tamang panahon. Samantala, sa isang abang komunidad sa Rizal, si Serafina Sefi Ilustre, na ngayon ay mas kilala bilang Serafina Reyes, ay abala sa isang field trip kasama ang mga bata. Naka-jeans at t-shirt lang siya, ang dating mamahaling hikaw ay napalitan ng simpleng studs, at ang kanyang mukha ay walang make-up. Ang dating Sefi na mahilig mag-utos ay ngayoy masayang nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng buto sa maliit na garden ng kanilang paaralan. Kasama niya si Marco Reyes, ang lalaking naging kasama niya sa kanyang paglalakbay sa pagbabago. Si Marco, na may simpleng polo shirt at nakangiti, ay tumutulong sa pagbubuhat ng mga kagamitan. Ang kanilang organisasyon, ang Liwanag ng Bukas, ay nakatuon sa pagbibigay ng libreng edukasyon at sustansyang pagkain sa mga bata sa mahihirap na lugar. Ate Sefi, tingnan niyo po, tumubo na ang halaman ko. Sigaw ng isang batang babae, hawak ang isang palayok. Wow, ang galing mo naman, Mara. Sagot ni Sefi, lumuhod upang kausapin ang bata. Ang kanyang ngiti ay tunay at puno ng pagmamahal. Wala na ang dating pagkasuplada o kaplastikan sa kanyang boses. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga designer bag, ay ngayoy sanay sa lupa at sa pag-aalaga. Ang pag-ibig nila ni Marco ay isang tahimik at matibay na pundasyon. Hindi ito puno ng drama o engranding gestures, kundi ng mga simpleng sandali ng pagmamahalan. Ang pagluluto nila ng sabay sa maliit nilang bahay, ang pagbabasa ng libro bago matulog, ang pagpaplanong magkasama para sa susunod na proyekto ng Liwanag ng Bukas. Marco saw Sefi for who she truly was, beneath the layers of privilege and anger, and he helped her cultivate the kindness that was always there. Sefi, in turn, learned to love a man not for his status, but for his genuine heart and unwavering belief in her. Mukhang napagod ka yata sa mga bata. Mahal. Biro ni Marco habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno. Medyo, sagot ni Sefi, sumandal sa balikat ni Marco.
Pero mas masarap ang pakiramdam ng pagod na ito kaysa sa pagod ng pagpapanggap. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo, Marco. Salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay na mundo. Hinawakan ni Marco ang kamay niya at hinalikan ito. Ikaw din, Sefi. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang bawat isa ay karapat-dapat sa isang ikalawang pagkakataon at ang pagmamahal ay kayang baguhin ang lahat. Ang dating Serafina Ilustre na naghahangad ng lahat ng karangyaan ay natuklasan na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay at pagmamahal. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang kaligayahan ay matatagpuan sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa halip na pagbili ng mga mamahaling damit o sa pagtawa kasama ang mga batang kapuspalad sa halip na makipaghalubilo sa high society. Ang kanyang buhay ay isang testamento ng pagbabago, ng paghahanap ng tunay na halaga sa loob ng sarili at ng pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Sa pagtatapos ng 2 taong ito, ang bawat isa sa kanila ay lumago, nagbago at natuto. Ang Manila, kasama ang kanyang nagbabagong skyline, ay handa na para sa muling pagtatagpo ng mga taong minsan ay pinaghiwalay ng tadhana, ngunit pinag-isa sa pamamagitan ng pag-asa at pag-ibig. Ang gabing iyon ay sadyang iba. Hindi ito ang naglalagablab na init ng gabi ng pagkabunyag 2 taon na ang nakalipas, kundi isang gabi ng maligayang pagtitipon, ng pagdiriwang ng pag-asa at kinabukasan. Sa loob ng maringal na Grand Ballroom ng Manila Peninsula, kung saan ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at pinaninindigan ng ginintuang liwanag ng mga chandelier, nagtipon ang pinakamayayaman at pinaka-impluensyal na personalidad sa lipunan ng Maynila. Ang Gabi ng Liwanag at Pag-asa, isang charity gala na inorganisa upang mangalap ng pondo para sa isang pambansang programa ng edukasyon sa komunidad, ay hindi lamang isang pagtitipon kundi isang pagpapakita ng pagbabago, hindi lang sa lipunan, kundi sa mga puso ng mga taong naroroon. Ang mga tinig ng pag-uusap at halakhakan ay naghalo sa himig ng isang live orchestra. Lumilikha ng isang symphony ng yaman at adhikain. Sa gitna ng kaguluhan ng karangyaan, isang figura ang gumapang sa mata ng marami. Si Ligaya Ramos Villalobos ay lumitaw. Suot ang isang simpleng ngunit eleganteng gown na kulay cream, gawa sa pinong lokal na seda. Walang labis na palamuti, tanging ang malalim na ganda ng tela at ang mahinhin na pagkahulog nito sa kanyang figura ang nagbigay diin sa kanyang likas na alindog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang isang solong kuwintas na perlas ang nagdagdag ng sining sa kanyang leeg. Wala na ang ligayang nakayuko. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng karunungan, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang ngiti ay payapa. Isang perpektong timpla ng kaalaman at kabaitan. Siya ay hindi lang isang CEO, siya ay isang binibini na may puso at isip, isang halimbawa ng kung paano ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pinagmulan, kundi sa integridad at kakayahan. Habang gumagalaw siya sa bulwagan, binabati ang mga kilalang tao na lumapit sa kanya na may paggalang. Ang kanyang mga mata ay natural na naghanap sa karamihan. At doon, sa kabila ng dagat ng mga mukha, nagtagpo ang kanyang tingin sa isa na matagal nang nanahan sa sulok ng kanyang puso. Si Rafael Rafi Alcantara ay nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga business magnate. Malalim ang kanyang pakikipag-usap. Siya ay mas matikas ngayon. Ang kanyang tailored suit ay nagbibigay diin sa kanyang pino at masiglang anyo. Ang dating kabataan na may bahid ng pagmamadali ay napalitan ng isang lalaking may lalim, pasensya at isang uri ng karangalan na tila mas sumisikat sa bawat taon. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, ang oras ay tila huminto. Walang awkwardness, walang pag-aatubili. Tanging isang tahimik na pagkilala,
Isang kislap ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Rafi, sinundan ng isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagpapahayag ng matagal ng pagmamahal at paggalang. Kinikilala ni Ligaya ang pagbabagong iyon, ang pagiging ganap na hinog na personalidad ni Rafi. Ang kanyang sariling ngiti ay nagbalik, puno ng pag-unawa at isang uri ng matamis na alaala. Ito ay hindi ang pag-ibig na nagmamadali, kundi ang pag-ibig na naghintay, nagtiyaga, at lumago kasama ng kanilang paglago. Ilang sandali pa, nakita ni Rafi ang kanyang pagkakataon. Matikas siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Ligaya. "Magandang gabi, Ligaya," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malalim at kalmado. May bahid ng emosyon na matagal nang iningatan. "Magandang gabi rin, Rafi," tugon ni Ligaya. Ang kanyang puso ay pumitik ng bahagya sa init ng kanyang tingin. "Nakakatuwang makita kang muli." "Mas lalo akong natutuwa," sabi ni Rafi. Ang kanyang ngiti ay lumalim. "Mas maganda ka kaysa sa natatandaan ko." May kaunting pamumula sa pisngi ni Ligaya. Ngunit ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi nagalaw. Alam niyang ito ay hindi papuri lamang, kundi isang pagkilala sa kanyang pagbabago. Hindi nagtagal, isang pamilyar na tinig ang umabot sa kanilang tenga. "Ligaya!" "Rafi!" Lumingon sila at nakita si Serafina Sefi Ilustre, na ngayon Serafina Reyes, kasama si Marco Reyes. Si Sefi ay nagpakita ng isang kakaibang kagandahan ngayon. Isang kagandahan na hindi binili ng pera o pinilit, kundi mula sa kapayapaan sa loob. Suot niya ang isang eleganteng, ngunit simpleng navy blue na damit, at ang kanyang mukha ay walang labis na makeup. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kapaitan at pagkainggit, ay ngayon may lambing at sinseridad. Hawak-hawak niya ang kamay ni Marco na nakasuot ng isang smart casual suit. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal at pagsuporta. Naglakad papalapit si Sefi sa kanila. Ang kanyang paggalaw ay mas kalmado at mas maingat. Nang makalapit, tumayo siya sa harap ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng pagsisisi at paghanga. "Ligaya," panimula niya. Ang kanyang tinig ay mahina at sinsero. "May gusto akong sabihin sa'yo. Matagal na." Huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. "Gusto kong humingi ng tawad, taos puso, para sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Ang aking pagkainggit, ang aking pagmamataas, ang lahat ng pagnanais kong sirain ka. Wala akong karapatang gawin ang mga bagay na yon. Ang pagkabingi ko sa katotohanan ang nagbulag sa akin." Yumuko siya ng bahagya. "Salamat, Ligaya. Salamat dahil kahit sa hindi mo nalalaman, ikaw ang nagtulak sa akin upang hanapin ang aking sarili, ang aking tunay na halaga. Hindi ito naging madali. Ngunit ngayon, natagpuan ko ang kapayapaan. Salamat sa bahagi mo." Nagulat si Ligaya sa taos-pusong paghingi ng tawad ni Sefi. Ang kanyang puso, na matagal nang nagpatawad, ay lalo pang lumambot. Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng pangunawa at pagpapatawad. "Sefi," sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay malambing. "Wala nang dapat ipatawad. Matagal na kitang pinatawad. Naiintindihan ko ang sakit na pinagdaanan mo noon at masaya ako para sa iyo, para sa iyong pagbabago. Nakikita ko ang liwanag mo ngayon at ito ay higit pa sa anumang karangyaan." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sefi, ngunit ito ay luha ng kaluwagan at pasasalamat. Niyakap niya si Ligaya, isang yakap na puno ng katahimikan at muling pagkakabati. Kahit hindi sila naging matalik na magkaibigan, ang gabi na iyon ay nagsimula ng isang bagong kabanata ng paggalang at pag-unawa sa pagitan nila. Pagkatapos ng maikling ngunit makabuluhang sandaling iyon, nag-accuse sina Sefi at Marco. Iniwan sina Ligaya at Rafi na may sapat na espasyo para sa kanilang sariling pag-uusap. Naglakad sila patungo sa isang tahimik na balkonahe kung saan ang malamig na simoy ng hangin ng Maynila
ay nagbibigay ng kalayaan mula sa ingay sa loob. Nakakatuwa ang pagbabago ni Sefi, sabi ni Ligaya, habang nakatanaw sa kumikinang na skyline ng syudad. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Ang buhay ay puno ng sorpresa, hindi ba? Sabi ni Rafi, nakatayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos nagtatama. At minsan, ang pinakamahirap na hamon ang nagtutulak sa atin para maging mas mabuting tao. Tumingin siya kay Ligaya. Tularan mo, sino ang mag-aakala na ang Ligayang nakilala ko noon ay magiging isang makapangyarihan at may pusong CEO ngayon? Ngumiti si Ligaya. At sino naman ang mag-aakala na ang mabilisang Rafi Alcantara ay magiging ganoon kahinahon at matiyaga? Nagtawanan sila ng mahina. Ang kanilang pag-uusap ay magaan, ngunit may lalim. Bawat salita ay nagdadala ng mga alaala at pag-unawa. Ligaya, panimula ni Rafi. Ang kanyang tinig ay biglang naging seryoso. 2 taon na ang nakalipas ng tanggihan mo ako. Hindi ko yun kinalimutan. At naiintindihan ko ang dahilan mo noon. Kailangan mong hanapin ang iyong sarili at ganoon din ako. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 2 taon na yon, patuloy kitang hinangaan. Ang iyong determinasyon, ang iyong kabaitan, ang iyong talino. Ikaw ay naging inspirasyon ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman na ang pag-ibig ko para sa iyo ay hindi lamang isang bugso ng damdamin. Ito ay isang pagmamahal na lumago kasama ng ating paglago. Ito ay paggalang, pag-unawa, at isang malalim na pagnanais na makasama ka. Lumapit siya ng bahagya. Ligaya, wala na akong anumang alinlangan. Kung papayagan mo ako, nais kong simulang muli. Nais kong maging bahagi ka ng aking buhay, hindi lang bilang Ligaya Ramos Villalobos, ang CEO, kundi bilang ang babaeng minamahal ko. Handang-handa na akong maghintay. Handa na akong magtayo ng isang hinaharap na matibay na nakabatay sa lahat ng natutunan natin. Tumingin si Ligaya sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang batang babae na nag-alinlangan at takot sa paghusga. Siya ay isang babaeng matatag, may tiwala sa sarili at handa ng magmahal. Nakita niya sa mga mata ni Rafi ang sinseridad, ang pasensya, at ang tunay na pagmamahal na matagal na niyang hinintay. Rafi, sabi ni Ligaya, ang kanyang tinig ay nag-aalangan, puno ng damdamin. Maraming salamat. Ang iyong paghihintay, ang iyong pag-unawa. Napakahalaga sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Rafi, isang simpleng galaw na puno ng kahulugan. Hindi ko rin kailanman kinalimutan ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngunit tama ka. Kailangan natin ng panahong ito. Ngayon, sa wakas, ramdam kong handa na ako. Handang-handa na akong ibigay ang aking puso. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Oo, Rafi, gusto kong simulan natin. Hindi bilang isang engkanto, kundi bilang 2 tao na naglakbay sa iba't ibang landas, natuto at lumago. At ngayoy handa ng maglakbay ng magkasama. Isang kislap ng galak ang sumilay sa mga mata ni Rafi. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Ligaya at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi. Ang halik na yon ay hindi isang halik ng matinding pagnanasa, kundi isang halik ng pasensya, pag-unawa, at isang pagmamahal na sadyang lumalim sa paglipas ng panahon. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang pag-ibig na hindi lamang bunga ng tadhana, kundi bunga ng pusong hinog at handa ng magbigay at tumanggap. Ang paghalik na yon sa balkonahe, sa ilalim ng ilaw ng buwan at sa harap ng kumikinang na syudad, ay hindi lamang isang pagtanggap ng pag-ibig, kundi isang selyo sa isang pangako. Pangako ng pag-unawa, ng paglago, at ng isang paglalakbay na magkasama. Hindi ito ang simula ng isang engkanto na puno ng madaling ligaya, kundi ang simula ng isang matibay na pundasyon para sa 2 kaluluwa na handa nang harapin ang anumang hamon ng buhay ng magkasama. Sa mga sumunod na buwan, ang relasyon ni Ligaya at Rafi
ay lumago ng may kagandahan at pagkahinog. Hindi nila minadali ang anuman. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang binhi na dahan-dahang sumibol, pinakintab ng panahon, ng pagsubok, at ng malalim na pag-unawa sa isa't isa. Nagkaroon sila ng maraming pagkakataong magkasama, hindi lamang sa mga piging at pulong negosyo, kundi sa mas simple at mas makabuluhang sandali. Mga hapunan kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap, mga lakad sa dalampasigan kung saan pinagpaplanuhan nila ang kanilang kinabukasan, at mga gabi kung saan simpleng nagsasama sila, nagbabasa o nagkukwentuhan at ramdamang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Hindi lamang sa personal na buhay, naging magkatambal sina Ligaya at Rafi. Sa mundo ng negosyo, sila ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang. Si Ligaya, bilang CEO ng Villalobos Sustainable Holdings, ay pinangunahan ng mga inisyatiba sa eco-friendly development at community empowerment na laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino. Si Rafi naman, sa Alcantara Tech Innovations, ay patuloy na nagpayaman sa sektor ng teknolohiya, ngunit ngayon ay may mas malalim na layunin: ang gamitin ng teknolohiya para sa mas malaking kabutihan, lalo na sa mga proyekto ng edukasyon at kalusugan sa mga liblib na lugar. Nakita ng marami ang kanilang sinerhiya sa isang malaking proyekto. Ang liwanag sa bawat bahay, isang inisyatiba na naglalayong maglagay ng solar panels sa mga komunidad na walang kuryente sa probinsya, habang nagbibigay din ng pagsasanay sa lokal na kabataan upang maging technician. Sa bawat pulong, bawat desisyon, makikita ang paggalang at tiwala nila sa kakayahan ng isa't isa. Hindi sila nagpapangibabaw, kundi nagpupunan. Ang katalinuhan ni Ligaya sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng komunidad ay perpektong nagtutugma sa likas na galing ni Rafi sa paggawa ng makabagong solusyon. Kung mayroon kang mga hiling, upo na, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday, Andrea. Ang mahalaga ay hindi lang tayo kumikita, Ligaya, sabi ni Rafi isang hapon, habang sinisuri nila ang mga blueprint para sa isang bagong sustainable housing project. Ang mahalaga ay nag-iiwan tayo ng pamana ng pag-asa, ng pagbabago. Ngumiti si Ligaya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tama ka, Rafi, dahil sa huli, ang yaman na tunay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga buhay na nabago natin. Sa kabilang banda, si Serafina Reyes, ang dating Sefi Ilustre na puno ng pagmamataas at inggit, ay natagpuan ang kanyang tunay na yaman sa isang buhay na simple, ngunit may kabuluhan. Kasama si Marco, itinayo nila ang Puso at Pag-asa Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon at pangkabuhayan sa mga pamilyang marginalized. Ang kanilang opisina ay hindi marangya, kundi puno ng mga larawan ng mga batang nangumingiti, mga sulat ng pasasalamat mula sa mga magulang at ang mainit na sigasig ng mga boluntaryo. Si Sefi, na dating hindi kayang magsuot ng walang disenyo, ay ngayon masaya na magsuot ng simpleng t-shirt at maong, marumi sa lupa, matapos magtanim ng mga gulay kasama ang mga bata sa community garden. Ang kanyang mga kamay, na dating bihasa sa pagpili ng mamahaling alahas, ay ngayon masanay sa paghawak ng mga aklat at lapis para turuan ang mga mag-aaral. Ang kanyang tawa ay hindi na ang mapangutya na tawa ng nakaraan, kundi isang masayang tugon sa bawat tagumpay, gaano man kaliit, ng mga tinutulungan nila. Alam mo, Marco, sabi ni Sefi isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan sa kanilang simple ngunit maaliwalas na tahanan. Ang bahay nila ay puno ng alaala ng mga proyektong natapos at mga pangarap na tinutupad. Isang maliit na sanggol na lalaki, si Lino, ay mahimbing na natutulog sa kuna sa tabi ng kanilang kama. Noon, ang akala ko, ang kaligayahan ay nasa dami ng pera at kapangyarihan.
Ngunit ngayong kasama kita, kasama si Lino, at nakikita ang mga ngiti ng mga batang natutulungan natin, ito pala ang tunay na kaligayahan. Hinalikan ni Marco ang noo ni Seffi. Hindi lang ikaw ang natuto, Seffi. Ikaw ang nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na handang magsakripisyo, magtiyaga, at magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Sila ay isang mag-asawa na may puso para sa kapwa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pinakintab ng karangyaan, kundi ng paglilingkod. Ang kwento ni Ligaya, Rafi, Seffi at Marco ay naging inspirasyon sa marami. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, ito ay naging paalala na ang tadhana ay hindi lamang isang bagay na nangyayari sa atin, kundi isang bagay na hinuhubog natin sa bawat desisyon, sa bawat pagpili. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasulat sa kanyang apelyido o sa laki ng kanyang mana, kundi sa laki ng kanyang puso, sa tigas ng kanyang loob upang harapin ang mga hamon, at sa kanyang kakayahang magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili. Si Ligaya at Rafi, na ngayon nagpaplano na ng kanilang kinabukasan na may tiwala at pagmamahal, ay patunay na ang pag-ibig na naghintay at lumago kasama ng paglago ng mga individual ay siyang pinakamatibay. Sila ay naging simbolo ng pag-asa para sa isang lipunan na kung saan ang paggalang at integridad ay mas mahalaga kaysa sa katayuan sa buhay. Ang kanilang pag-ibig na minsang sinubok ng pagtatangi at pagsubok ay tulad ng isang bunga ng puso, isang prutas na hinog at matamis, handa nang ipamahagi sa mundo ang mga aral na natutunan. Ang araw ay nagpatuloy sa paglipas, ang Manila ay patuloy na umunlad, at sa bawat pagbabago, ang mga puso ng mga taong ito ay nanatiling matibay, puno ng pag-asa. Ang kanilang mga kwento ay hindi nagtapos sa isang happily ever after na may dulo, kundi sa isang happily ever after na patuloy na isinusulat araw-araw sa bawat pagpapasya na ginagawa nila upang maging mas mahusay na tao at upang magbigay ng mas malaking kontribusyon sa mundong kanilang ginagalawan. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, at sa bawat kabanata ng kanilang buhay, ang pag-ibig, pag-asa at kapatawaran ay nananatiling nagniningning na gabay.